Shalom sa inyong lahat. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo. Nung ako'y kasama pa ninyo na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Lucas 24:44. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magsusubscribe, manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iyong pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang gawain ng Diyos sa lupa ay tapos na. Kasama ka? Mga alusyon, larawan, simbolo. Paano pag-aaralan ang propesiya ng Biblia? Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay mula sa awit 118, 25 at 26. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, ikaw ay magligtas. O Panginoon, ipinapakusap namin sa iyo, magsugo ka ng kaginhawaan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pinupuri ka namin mula sa bahay ng Panginoon. Amen. Pangsyam na leksyon sa mga awit, pangalawang bahagi. Nang nakaraang linggo, ang napiling mga awit ay nakapokus sa bayan ng Diyos sa panahon ng wakas, samantalang naghahanda sila sa pagparito ng Panginoon. Sa linggong ito, ang apat na awit ay kinukuha ang ating pansin sa Diyos mismo. Ang ating susing talata, awit 67:3 at 4. Purihin kanawa ng mga bayan, O Diyos, purihin kanawa ng lahat ng mga bayan. Ang mga bansa naway magalak at umawit sa kagalakan, sapagkat iyong hahatulan na may katarungan ang mga bayan at ang mga bansa sa lupa ay papatubayan. Selah. Pinakikitunguhan ng propesiya ang mga susing issue na nauugnay sa kasalanan at pagdurusa. Kahatulan, ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama, ang likas ng katarungan at kawalan ng katarungan, pag-uusig at marami pa. Pinakakitunguhan din ng mga awit ang mga isyong ito sa malawak na saklaw. Sinasaliksik ang halos lahat ng posibleng emosyon mula sa madilim na kawalang pag-asa hanggang sa walang pigil na saya. Hindi ba ang mga issue at tanong na ito'y sa ating konteksto ngayon atin ding binubuno? Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, awit 46, ang Diyos ay ating kanlungan. Ikalawa, ang Diyos ay ating hari at hukom. Ikatlo, awit 67, ang Diyos ay ating ilaw. Doon sa una ay dalawa ang tatalakayin, isang handang saklolo sa kabagabagan, awit 46, 1, 2 at 10. Ikalawa, pag-asa sa gitna ng kaguluhan, awit 46, 6 at 7.
Dalawa rin sa ikalawang paghahati. Awit 47, sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ang pagtatalakay sa kanyang pagiging hari. Awit 47:1-3. Ang ikalawa ay sa awit 75, alak at dugo. Ito naman ay pagtatalakay sa kanyang pagiging hukom. Awit 75, talatang 7 at 8. At sa ikatlo, ang iyong pagliligtas ay malalaman. Awit 67:1 at 2. Ito ang tugon sa lahat ng pag-aaral na gagawin natin. Unang pagkakahati, ang Diyos ay ating kanlungan. Awit 46:1, 2 at 10. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan, kaya't hindi tayo matatakot bagaman mabago ang lupa. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y magbubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y magbubunyi sa lupa. May mas mabuti. Lumilitaw na ang mga awit 46 ay tungkol sa isang tema na matatagpuan sa aklat ng Hebreo na may mas mabuti. Si Jesus ay may mas mabuti kaysa makalupang punong pari. Ang kanyang hain ang mas mabuti kaysa sa lahat ng mga haing hayop. At ang makalangit na santuario ay mas mabuti kaysa sa mga tipo na umiiral sa lupa. Kinukuha nitong awit ang isang naibang diskarte. Gayunman, ang may akda ay hindi kinukuha ang mabubuting mga bagay at pinaghahambing ang mga ito sa mas mabubuting bagay. Pinaghahambing niya ang isang daigdig na nagre-rebelde at ang nakakakilabot na mga kahihinatnan dala nito, na may pangako na mas mabubuting bagay na pinapanukala ng Diyos para sa atin. Puno ng pag-asa at pangako. Tunay nga, itong awit ay puno ng pag-asa at pangako na kahit sa gitna ng kasuklam-suklam na pagsubok at pagdurusa at mga digmaan na ating hinaharap, sa wakas tayo'y magsitigil at kilalanin na ako ang Diyos. Talatang 10. At upang humimlay sa katiyakan na balang araw lahat ng mga ito'y magwawakas at na ang Diyos ay mabubunyi sa lupa. Talatang 10 pa rin. Pansinin din ang nakasulat dito. Kaya't hindi kayo matatakot bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat. Talatang 2. Ang pinagpalang pag-asa ng ikalawang pagparito. Apokalipsis 6:14. Ang langit ay nahawi na gaya ng isang balumpong nilulon at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinalalagyan. Ang susunod naman ay 2 Pedro 3:12. Na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos sapagkat ang kalangitan ay nagliliyab, ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ito ay dalawang pagralawan ng ikalawang pagparito ng Diyos.
Ang ating kasalukuyang sanlibutan, kasama ang lahat nitong kaugnay na mga kasamaan, ay hindi magtatagal magpakailanman. At ang darating pagkatapos ay nangangako sa atin ng isang bagay na halos hindi maarok ngayon ng ating isipan. Sa gayon man, kailangan lamang nating magpatuloy, nagtitiyaga sa pananampalataya at kumakapit sa meron tayong kapahayagan ng Diyos, lalo na kay Jesus sa krus. Gaano man kasama ang mga bagay sa sanlibutan ito, alam natin kasi na sasama pa ito. Ang pag-asa natin ay humugot mula sa ating kaalaman ng kabutihan, pangyarihan, at karakter ng Diyos. Pangalawang pagtatalakay, pag-asa sa gitna ng kaguluhan, talatang 6 at 7. Ang mga bansa ay nagkagulo, ang mga kaharian ay nagpasuray-suray. Binigkas niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. Ang Panginoon ng mahukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Selah. Tinatapos ang mga sistema ng pamahalaan ng tao. Marami sa lingwahe sa aklat ng mga awit ay simboliko. Subalit kapag tungkol sa lingwahe na tumuturo pasulong sa pangwakas na muling pagtatakda ng ating planeta, kakaunti ang ating dahilan upang maniwalang ito'y simboliko lamang. Pinapaalalahanan tayo ng awit 46 na ang pisikal na lupa ay buong lalim na maapektuhan ng pagbabalik ni Kristo. Subalit, ito'y hindi lamang ang mga bato at dagat ang maapektuhan. Ang malaking lundo ng kasaysayan ng lupa ay ng mangangahulugan ng pagbagsak ng makakalupang kaharian, ang napakasamang sistema ng pamamahala ng tao na nagdulot ng napakaraming pagdurusa sa ibayo ng milenya. Sa wakas, lahat ng mga kapangyarihang ito, lahat ng masama at pagdurusa ay dinala nila sa sangkatauhan ay darating sa isang lubos na katapusan. Mga kabiguan ng mga lider ng sanlibutan. Nagpapakita sa atin ang propesiya ng Biblia kung ano ang mangyayari sa mundong ito. Ang pangitain ng Daniel 7, halimbawa ay nagpapakita sa atin ng isang mabagyong dagat mula kung saan ang mga bansa ng daigdig ay babangon. Ang mga hangin ng kaguluhan at digmaan ay iihip sa dagat ng hintil ang lupa. Nagpapalabas ng sunod-sunod na makalupang kaharian at walang isa man sa kanila ay makakalutas ng talagang tunay na mga problemang lumulusob sa lahi ng tao. Ang mga lider ng sanlibutan na ating pinangahasang paniwalaan ay halos laging napapatunayang kasing makasalanan at makasarili gaya ng natitira sa atin. Wala sa mga kahariang ipinakita kay Daniel ang napatunayang isang ligtas na tahanan para sa bayan ng Diyos. Bagaman may mga mas mabuti kaysa sa iba. Lubos na may kontrol ang Diyos. Subalit alam natin na meron tayong pagkamamamayan sa kaharian ng Diyos, Pilipos 3:20, at mataas na nangingibabaw sa kaguluhan ng planetang ito'y may isang trono na hindi matitinag. Tignan ng Ezekiel 1:26.
Itinuro ni Jesus na ang sanlibutan ay kikilos tungo sa mas malalim na walang kaayusan, samantalang papalapit tayo sa sandali ng pagbabalik ni Kristo. Mateo 24. Ngunit makakatagal tayo sa panampalataya. Maging anuman ang katayuan ng ating planeta, dahil alam natin na hindi mawawala ang kontrol ng Diyos at na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Ang bansa ay nagkagulo, ang mga kaharian ay nagpasuray-suray, binigkas niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. Ang Panginoon ng mahukbo ay kasama natin, ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Awit 46, 6 at 7. Pangmadalian, ang mga bagay ay hindi magiging mabuti ni magiging mabuti. Pangmatagalan, yon, salamat kay Jesus, ay isang buong ibang bagay. Walang duda, ang ating sanlibutan ay mukhang magulo at wala sa kontrol. Subalit ang propesiya ng Daniel 7 ay tutulungan tayong makita na sa wakas ang lahat ng mga bagay ay magiging mabuti para sa atin kung mananatili tayong tapat. Pangalawang pagkahati, ang Diyos ay ating hari at hukom. Unang pagtatalakay sa ilalim ng kanyang mga awit 47. Ipalakpak ang inyong mga kamay, kayong lahat ng mga bayan. Sumigaw kayo sa Diyos ng malakas na tinig ng kagalakan, sapagkat ang Panginoon ang kataas-taasan ay kakilakilabot, isang dakilang hari sa buong lupa. Ang mga bayan sa ilalim natin ay pinasusuko niya at ang bansa sa ilalim ng ating mga paa. Ang paa ay kumakatawan sa pagmamayari. Pangmatagalan, maliwanag ang hinaharap. Bago yun, isinuko ng sangkatauhan kay Lucifer ang kapangyarihan sa planeta at sa panahong iyon, umarap si Satanas sa makalangit na konsilyo sa Job. Ipinagyabang niya ang na itong lupa ay sa kanya. Paano ba napunta sa kanya? Kasi isinuko ni Adan ang pamamahala ng lupang ito nang sumunod siya kay Satanas. Kaya narito si Job, umaattend sa konsilyo sa langit at nagyayabang. Saan ka nang galing? Tanong ng Diyos. Mula sa parito sa lupa at mula sa paglalakad, pabalik-balik doon, sagot niya. Job 1:7. Nagdideklara ng pagmamayari si Satanas. Ang paa ay ginamit sa unang panahon upang kumatawan sa pagmamayari. Yung sabi niyang palakad-lakad siya paron at parito. Ang isa pang halimbawa niyan ay sa Henesis 13:17. Tumindig ka, lakarin mo ang lupain, ang kanyang haba at luwang. Inatasan ng Diyos si Abraham sapagkat ibibigay ko ito sa iyo. Totoo ito, noong matandang panahon ay kung saan ang maaabot ng lakad mo sa iyo. Bababa ang Panginoon. Una Tesalonica 4:16-19. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos,
at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ito'y larawan ng ikalawang pagparito sa pasimula ng milenyo. Ang mga maliligtas ay sasalubong sa Panginoon na nasa hangin. Bagamat bababa siya mula sa langit ay hindi siya tatapak sa lupa. Basahin naman natin ang Zacarias 14:4. Sa araw na iyon ay tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silangan, at ang bundok ng mga olibo ay mahati sa gitna niya sa silangan hanggang sa kanluran sa pamagitan ng napakalawak na libis. Ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilaga at ang kalahati ay sa dakong timog. Ito naman ang larawan sa dulo ng milenyo sa ikatlong pagparito. Bababa siya mula sa langit kasama ang mga naligtas at tatapak sa lupa. So, doon ang pagkakaiba. Pagpaghambingin natin ang 1 Tesalonica 4:13-17 at Zacarias 14:4, pansinin ang mga paa ni Kristo. Anong mga kaibahan ang masumpungan mo sa pagitan ng dalawang siping ito, at ano ang itinuturo ng maito sa atin tungkol sa dalawang magkaiba bagamat magkaugnay na aspeto ng pangwakas na kapangyarihan ni Kristo dito sa lupa? Una, kagaya na banggit, ay magkaiba ang panahon ng pangyayari. Ang ikalawang pagparito ay sa pasimula ng milenyo. Ang ikatlong pagparito ay sa dulo ng milenyo. Sa pasimula ay hindi tatapak ang paa ni Kristo sa lupa. Sa katapusan naman ay tatapak siya. Dito talaga makikita ang paggamit ng paa sa pagpapakita ng kapangyarihan na sumasakop isang lugar para sa bagong Jerusalem. Bumaba si Kristo sa bundok ng Olibo, samantalang ang bagong Jerusalem sa nakasisilaw nitong karilagan ay bumababa mula sa langit. Ito'y tutuon sa lugar na dinalisay at ginawang handa upang tanggapin ito. At si Kristo kasama ng kanyang bayan at ang mga anghel ay papasok sa banal na lungsod. Ibig sabihin, sa ikatlong pagparito, ang mga naligtas ay bababa mula sa langit na nasa labas ng bagong Jerusalem. Pangalawang pagtatalakay, awit 75, alak at dugo. Kundi ang Diyos ang hukom, ang isa'y ibinababa at ang isa'y itinataas naman, sapagkat sa kamay ng Panginoon ay may isang kopa, may alak na bumubula, hinalong totoo, at kanyang ibubuhos ang laman nito. Tunay na ang masama sa lupa ay ibubuhos at iinumin ang latak nito. Wawasakin ang kaaway. Itong awit ay sanay inawit sa mapaghimalang pagkawasak ng army ni Sennacherib, 2 Hari 19. Isang kwento na lumilitaw na nakaturong pasulong sa huling pagkawasak ng masama sa Apokalipsis 20. Ang bayan ng Diyos ay nasa loob ng banal na lungsod kasama ng kanilang matuwid na hari, nang ang mga army ng masama ay dumating at palibutan sila. At pagkatapos ay
wawasakin sila ng Diyos mismo. Sabi sa Apokalipsis ay pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamatay silang lahat. Walang pamantayang moral. Isa sa mga bagay na itutuwid ng Diyos sa paghuhukom ay ang maling paggamit ng kapangyarihan na nangyari sa ating nagkasalang sanlibutan. Ang nagkasalang tao ay hindi namumuhay para sa iba o para sa kalwalhatian ng Diyos, kundi para sa sarili. Ngayon, sa maraming paraan, tayo'y namumuhay kasama ng mga resulta ng pagpiling paniwalaan na walang kahulugan o nilalayong pamantayang moral sa sansinukob. Ang kasalukuyang pangyayari ay hindi pagpapasyahan ng hinaharap. Gaano man kasama ang mga problema, bilang mga mananampalataya, tayo'y pinaalalahanan na mamuhay na may pag-asa at hindi pagpapasyahan ng hinaharap sa pamagitan ng mga pangyayari sa kasalukuyan. Napakadaki, napaka napakadaling mawalan ng pag-asa samantalang nakikita natin ng mga haligi ng kabiasnan ay tuloy-tuloy na ginuguho ng mga puso't isipan ng mga walang Diyos o ng mga taong may pananaw sa Diyos ay hindi masusumpungan sa Biblia. Tayo sa kasalukuyan ay namumuhay sa isang yugto kung saan ang pagpapahalagang moral kahit ang mga bagay na kasing pangunahin gaya ng kasarian ng tao, lalaki o babae ay inaatake. Sabi nga, ang mga closet queen ay pumaparada na at itinatanghal pa. Dati itong mga bakla, tomboy ay nakatago, nahihiya. Ngayon ay hindi na at pinagyayabang pa, kahiman sa ibang bahagi ng mundo. Ang tiyak na uri ng imoralidad, mga bagay na maraming tao ang nahihiyang pag-usapan, kahit sa na personal, ay ngayon pinapupurihan at hayagang pinapalakpakan. Ang kasal ng dalawang lalaki ay nasa cover ng Time Magazine. Ganun na ngayon. Ganyan kasamang nangyari ang mga bagay-bagay. Pagamat dapat nating gawin ang ating bahagi upang subukang gawing mas mabuti ang buhay para sa iba. Bakit laging mahalagang tandaan na kakailanganin ang lubos na pagwasak ng ngayoy sanlibutan at ang sobrenatural na pagkalikha nito bago ang lahat ng mga bagay sa wakas ay maitatama? Sa ibang salita, walang pag-asang bubuti ang sanlibutan. Ang pag-asa lamang ay total na pagwasak ng mga bagay-bagay ngayon at magpasimulang lumikha ng bago. Pangatlong pagkakahati, awit 67, ang Diyos ang ating ilaw. Awit 67, talatang 1-2. Ang Diyos naway mahabag sa atin at tayo'y pagpalain. At pagliwanagin sana niya ang kanyang mukha sa atin upang ang iyong daan ay malaman sa lupa, ang iyong pagliligtas sa lahat ng mga bansa. Liwanagan kami. Nagpapasimula ang awit 67 sa isang apela
para sa Diyos upang pagliwanagin nawa niya ang kanyang mukha sa atin upang ang iyong daan ay malaman sa lupa. Talatang 1 at 2. Sa panukala ng kaligtasan, naglaan ng Diyos ng isang paraan para sa mga makasalanan na muling matanggap ang kanyang agaran at maluwalhating presensya na hindi mamamatay ng kanyang kaluwalhatian. At kahit ngayon, sa buhay na ito, ang krus ni Kristo ay ginagawang posible para sa mukha ng Diyos upang magliwanag sa atin. Aninagin ang kanyang ilaw. Nilalayo ng Diyos na iaaninag natin ang kanyang ilaw sa natitira sa sanlibutan. Ito ay gawaing ibinigay sa Israel. Ang templo ay magiging bahay ng palanginan para sa lahat ng mga bansa. Sila'y dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasahin ko sila sa aking bahay dalanginan, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Isaiah 56, talatang 7. Ipaalam ang kanyang kaligtasan. Nagpapaalala si David sa atin na nais ng Diyos na ang kanyang daan ay malaman sa lupa, ang kanyang pagliligtas sa lahat ng mga bansa. Awit 67:2. Buong kalunos-lunos, madalas nabigo ang bayan ng Diyos sa gantong gawain. Ang tala ng Israel sa lupang tipan ay naglalaman ng mga madidilim na kabanata, gaya ng tala ng Kristiyanong Iglesia sa panahon ng nakaraang 2 milenyo. Nakukontentong maunawaan ang ilaw ng Diyos na hindi inaaninag ito. Yun ang malungkot. Ang nalabing iglesia ng Apokalipsis 14 ay hindi kontento na nakatayo lamang sa Sion kasama ni Kristo, nalulugod sa kanyang presensya. Sa halip, lumilipad sila sa buong panig ng lupa, hinihimok ang sanlibutan na sumapi sa kanila sa banal na bundok ng Diyos. Huling salita. Nang sabihin sa atin ni Kristo na dalhin ang Ebanghelyo sa sanlibutan, hindi niya tayo iniwang nag-iisa upang alamin kung paano ito mangyayari. Ang gawain ay pinapangasiwaan mula sa sanktuaryo sa langit. Ang gawain natin ay buong lapit na sangkot kay Kristo. Ginagabayan niya at binibigyan tayo ng kapangyarihan. Ito'y kanyang gawain, hindi atin. Hinihilingan tayong sundan ang kanyang pangunguna. Hindi natin kinakailangang mag-imbento ng mga bagong mapagkukunan at paraan dahil hindi tayo ang namamahala ng gawain. Amen at Amen. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang darating na hari ng mga hari, dalangin ko na ikaw ay makakabilang sa mga sasalubong sa Kanya sa himpapawid sa Kanyang ikalawang pagparito. At babalik kasama niya sa Kanyang ikatlo upang manirahan sa bagong lupa magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpala ito sa iyo ay mag-share at mag-like.
I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.